Okay, magandang hapon mga kapapaya. Dito tayo ngayon sa Tayac, Aculao, Rosario, La Union. Nandito po tayo sa farm ni JR at saka ni Manong Felipe. Ang ganda ng kanilang papaya. Red lady papaya. So, gusto kong malaman ang kanilang sekreto kung bakit ganito ang kanilang papaya, daming bunga. So, gusto kong interviewin ang dalawang ito para makatulong naman sa inyo kung gusto kayong magtanim ng papaya. Okay. Okay, Manong GR and Manong Pipi, Manong Felipe, ano ba ang sekreto nyo? Bakit ganito kaganda ang inyong papaya? Ay, sir, sipag at tiyaga lang, sir, at saka dagdagan natin ng dasal, panalangin. Okay. Bunda, So, yan ang una pala. Sipag tiyaga. at tiyaga at kailangan ng dasal. Sabi nga sa Biblia, tayo ang nagtatanim, ang Panginoon ang nagpapabunga. Okay, tama. So, dapat kasama ang Panginoon sa pagtatanim. Dasal sa Panginoon na siya magbibigay ng bunga. So, anong variety yung papaya ninyo na itinanim? Ito ating technician. Ito pala si GR, ating technician. Anong variety? Red Lady po. Okay. Red Lady Papaya. Red Lady Papaya. Okay. So, sa Taiwan. made in Taiwan. Ngayon, paano yung procedure para magbunga ng ganito? Mag-umpisa sa pagtanim. Anong dapat kailangan gawin? Dapat i-prepare mong maayos yung lupa, Yung bed. yung pagtataniman. Yung lupa dapat maayos, makondisyon bago nyo taniman. Saka may every week kami na protocol na sinusunod ng pag-aabono tulad ng calcium nitrate, every week yan hanggang sa mag 3 months bago kami maglagay ulit ng basal fertilizer. So, bali, ito ang ating technician, si GR. Ito si Manong ang may-ari ng papayahan. So, magka-teamwork sila sa kanilang papaya. So, Manong, ano yung mga experience mo dito na pwede mong ibahagi na matutunan ng ating mga nanonood ngayon? Una sa pagtanim hanggang lumaki, hanggang magbunga na, hanggang sa pag-ani na. Ano bang naranasan ni Manong Felipe? Simula nung kwanto, na-experience ko yung pandemic at hindi kaya akong nitong technician at sinusubaybayan din ako. Kaya ito naman ang bunga ng pagtsatsaga namin na dalawa. Kaya lang yan. Tiyaga lang sa paghihintay. Pero mahaba-haba rin ng paghihintay. Okay, bali, 7 months. buhat ng itinanim ito hanggang ngayon, ilang buwan na siya na mag-umpisa na mag-ani? 7 na, 7 months. 7 months. Mga ilang buwan pa kayo bago maubos yung bunga na yan, pag-ani? 5 months pa siguro. Ito, abot siya ng 1 year to 2 years. Huwag lang mabagyo o malalakas na hangin. Kasi sa dami ng bunga nito, kailangan ng tungkod para hindi mabuwal. Okay. So, bali sa isang hektarya, mga ilang puno ang dapat itanim sa ganitong ilan ang distansya pala nito? 2.5 by 2.5 no? 2.20, 240 yan. So, bali sa isang Sabi mo na. hektarya, ilang puno ang dapat itanim? So, pag sundin natin yung dating pan namin na 2.5 by 3 sa isang hektarya, papasok po siya ng 1.6 to 1.7 na puno. 1.6 to 1.7, di madami, no? So, magkano naman ang isang punla, yung pag binili yung isang punla? Ang bintahan po namin ng seedlings, 35 pesos. Pag voluman po, umabot din siya ng 30 pesos per puno. Pag malapit lang. Pag medyo malayo,
Depende na po sa kanya Sa delivery. sa delivery. Hmm. Kasi mahal po din yung boto sa kapagpunda. Oh, so pag umpisa sa pagpunla, tatanim, maghihintay ka ng 7 months bago ka mag-ani. So, sa inyong pag-aaral, sa isang puno, mga ilang bunga ang maani? Pag nag-start ka, by cluster po to, no? Oh, By cluster po, pag kung mo po yung dating kanya, yung sinusundan mong maganda yung position ng pag-abuno, yung first cluster niya, may kumukuha po siya ng 50 fruits. Na Oo. bunga. Tapos patas, abang kanyan, mataas siya. so bali mga ilang fruits lahat bago matapos yung clustering Ang pagkukan namin, nasa 200 na bunga. Na bunga. bunga. So 200 na bunga Oo. sa bawat puno. So ang average ng kilo sa bawat bunga, mga ilan? Kakuan po 3 kilos to 4 kilos. 3 kilos to 4 kilos sa isang bunga? Doon nga tayo. Ito yung mga bunga na... Ito, Ito yung bunga na... Ito, maraming Pero bunga. yung mga kwan sa market na kwan, kagandahan na ibenta yung 1 kilo to 2 kilos. So ang average, halimbawa average 2 kilos. Opo. So ilang bunga sa isang puno? Mga 200? 200 hanggang matapos. Hanggang matapos kung walang bagyo. Opo. Walang ibang... So 200 times 10 pesos kang times 2 di 200 na puno times 2 di 400 na kilos. opo. oh. 400 na kilos. Magkano ang papaya ngayon? Ano mo na lang sa mababa, 10. 10. Pesos kang Oh, 10 pesos pinakamababa na presyo ngayon na pick up dito sa farm. 10 pesos per kilo. 400 na bunga sa isang puno times 2. 800 times 10. So, magkano 'yon? Hindi na mapinta. 800 times 10, di 8,000? 8,000 ba? Hindi Hindi na. 800 8,000. Isang puno. Isang puno lang. Grabe, kikitain pala. So kung meron kang 1,000 na puno, 8,000. Magkano 'yon? 800,000. 800,000. Kasi yung 1 hectare, ang 1.6. kwan namin doon, yung pagbuwan niya nasa isang taon nang inaarbisan mo, ang kita mo doon 1.2 billion. Okay, 1.2 million Wala na sa po yun. pag walang bagyo. Opo. Pag maganda, Income po na yun, income. Wala na po yung kwan. net income na 'yon. Net income. Wala na yung expenses, inalis na lahat. Inalis na po. So yun ang feasibility sa papaya. Opo. So, pag maganda pakaalaga sa isang hektarya, ang gagastusin doon mga magkano? Almost pan lang po siya. Total expenses sa isang hektarya, mga more or less 160,000 per hektar. So, mag-gross income siya ng more or less 1,350,000 per hektar kung walang bagyo at walang sakit ang papaya. 1.2 pag tuloy-tuloy. Pag walang bagyo, walang sakuna na mangyari. So, ganyan ang kikitain ng red lady papaya. So, kailangan lang ng tiyaga dito. Maganda yung bunga niya kasi, ano buwan niyo ito tinanim? August. August. So, First week ng August. first week ng August, kasagsagan ng bagyo. So, maganda pala pag ang lupa mo hindi nababaha kahit magbabagyo. Tutubo yung papaya. So, mag-uumpisa ka mag-ani. Buwan ng Marso, March, April, May, June, July. Kung Diretso na po yan. diretso na yan, August. Kung magbagyo man ng August, September, mga ilan na ang kinita mo noon. Kung hindi man Bawi na po yan. bawi na. Bawi na o may kita na? May kita na. O may kita na. Okay. Hanggang yun, nakapag-upit na si Juan. Nakapagupit na si Manong. Parang ang ganda ng tawa ni Manong ngayon kasi Gupit na eh. nakatatlo na silang harvest. So, ang pinapayahan nila dito 2,500. 2,500. Parang initial pa lang ito. So, ganyan ang pagtatanim
ng papaya. So gusto namin na ibahagi ito sa mga gustong magtanim ng papaya. At ito si GR, nagtitinda ito ng mga seedlings. Pwede kayong bumili ng seedlings ng papaya, seedlings ng ano pa mga seedlings mo, GR? Mga Vegetables, kahit anong klaseng vegetables, mga seedlings, pwede siya. So ito, Farm Lady. Ito yung kaibigan ko dito sa Rosario. Kaya ako nagpapaya dahil sa kanyang encouragement. So, matagal na siya sa kanya nung trabaho. Ayaw niya lang banggitin yung kanyang pinanggalingan na kumpanya kasi baka daw kantsawan siya. Nag-resign na ito sa kanyang kumpanya kasi gusto niya nang magtanim ng papaya. Ilang taon ka ba dun sa kumpanya na pinagtrabahoan mo? 16 years. 16 years, nagsawa na siya doon kasi natuto na siya. So gusto niya na magsarili. Siya nagsusupply ng mga seedlings dito sa hanggang saan ang nasusupplyan mo ng seedlings? JR? Tarlac, tapos Pangasinan, La Union, Ilocos. Tarlac, Pangasinan, Ilocos, buong palang Central Luzon ang sinusupplyan ni JR. So hanggang Aurora pa meron. hanggang Aurora. Kasi expert siya na magpunla ng mga ganito kasi 16 years ba naman sa kanyang kumpanya. Hindi ka matuto niyan. So, pag nagkuha kayo ng seedlings, kukunin niya yung bunga. Po tayo. May buyer siya. Huwag kayong magproblema sa buyer. So, kahit nasa Aurora kayo, kahit sa Central Luzon, kaya kayong supplyan ng seedlings. So, mamaya yung kanyang nursery videohan natin. Okay, so ano pa ang may dadagdag mo, GR? Tawag na lang. Tawag. Nong, ikaw, anong may dadagdag mo, Nong? May bilang inspired sa anong tips na mabibigay mo sa mga farmer? Tignan na lang nila yung para mainganyo silang magtanim. Tingnan yung video. okay. So susunod gagawa ako ng iba pang series kung paano actually mayroon na akong mga video sa pag-aabono. So napunta lang ako dito sa farm ni Manong para hindi bias kasi kung doon sa farm ko baka sabihin nila sarili ko yon. So dito actual yung farmer ang nagsabi at saka yung technician. So hindi yun invento, by facts yun. Di ba, Nong? Ngayon ka lang nagtanim ng papaya? Ngayon lang, sir, dahil sa pandemya. Anong masabi mo na ngayon ka lang nagtanim ng papaya? Ay, naman, sulit naman. Sulit? Sulit yung pagod? Yung pagod. So, Walang mabagyo. So, nagtanim ka na ng mga mais dati? Ay, dati, mais ito, baluang. Mais at saka palay. Palay. So, ano sa palagay mo yung kita? Ay, Ilang doble? mga panyan na, kulang pa ng triple. Yun. Kasi pag dahil magastos magtanim ng mais at saka palay. So, sa isang hektarya na mais, magkano kinikita mo? Ay, kung tatama ka, kung magaling kang magtanim, abot ka rin ng 7 tons yun. 7 tons? 7 tons. Sa isang hektarya? Isang hektarya. So, Kung yung pabuto, yung Mr. and Mrs. Ay medyo malaki rin ang pandong, kaya lang maraming proseso. So magkano kinikita mo yung kita na malinis? Noon yung analysis na yung budget na binibigay ng company, kumikita rin ng mahigit 100. 100 sa isang hektarya. Isang hektarya. Pag yung Mr. and Mrs. yung ginagawan, yung similya. similya. Pag yung ordinary na pampakain sa manok, magkano kinikita? Yung pakain sa manok, yung pag naka 7 tons ka, yung mababang presyo na, makakakakuan ka rin ng kanyon. Kung mayroon din yung 15, 12, 1 kilo. So, magkano ang isang hektarya nung kinikita mo? Mahigit din 60. 60,000. Oo, 60. Okay. Pag palay naman sa isang hektarya? Ay wala, hindi na tayo aabot ng 60 yung sa palay. Sa isang hektarya? Isang hektarya. Sa isang harvest
harvest? Sa isang harvest. Sus- Dahil yung mura ang palay ngayon. Oh, kaya nag-isip ka na papaya ang Oo. itatanim mo. Oo, yun na lang. So ngayon kumbinsido ka na sinabi ng technician na sa isang ektaryang papaya pwedeng kumita ng 1.2 million pag walang bagyo. Kung walang bagyo at saka magtiyaga ka lang, tumawag ka sa taas, yun naman ang importante. Okay. Yung pan natin. So Makikita rin natin yung panyan. Kita natin dyan. okay, so yan ang ebidensya na pwedeng kumita ng 1.2 million sa isang ektarya na papaya. Pag hindi mabagyo, Oo, kasi yung computation 10 pesos lang per kilo. kilo, pero ang totoo sa market Mahal na ngayon. ang mahal ng actually ang pick up dito is 15 pesos, hindi 10 pesos. 15 pesos to 20 depende sa klase yung pick up sa farm. Pagdating yan sa market, ang wholesale 30, pag nag-retail ka doon 50, 70, 80. Oo. So kaya sulit ang pagtanim ng Papaya. papaya. So Nong, maraming salamat sa binahagi mo na kaalaman tungkol sa pagtatanim ng papaya. Yes, So sir. thank you very much, Nong. Okay, so i-upload natin sa YouTube, no? Oo, sir. Saka sa FB. Okay. Okay, maganda mga kapapaya. Tanim tayo ng papaya. Ito yung nursery ni GR ngayon. Dami siya ngayon, no? Ay, sige. Daming buto. Punla pala, hindi buto. Ah, Maraming order. punla. Sige, karon para, one para. Oh, mayroong Yan. Sige, kamatis, may talong, mayroong papaya, mayroong ba to? Squash. Ito maliliit pa na kamatis. Oh. Sili. Ay, sili ba to? Taiwan. Sili Taiwan yung mapula. Opo. Tapos yung panigang. Yung Panigang. Magkano ang isang tray nito? pick up po nito, 200. 200. Pwede rin delivery. Hindi lang po sa Layo. Ito, yun ang papaya niya. Kaya na ito, 30 days. Pwede ng pantanim, oh. 30 days. Pinaka-the-best magtanim ng papaya, 30 days. Oh, 28 days. Pwede nang pwede. 28 days. Huwag nyo nang hintayin yung 45 days. Oo, So, malalaki na. malalaki na yung buto, ay yung ugat niya, masisira. Magandaan yung pala. 30 days. 30 days. Ayun. Talong, kamatis, sili. Kailangan ng Ayun, punla kailangan ng buto dyan. dyan. Tawag lang kayo dito kay GR. Madali lang itong kausap si GR. Oh. So sinusuplayan niya ang La Union, Tarlac, Pangasinan. Saan ba? Sambales. O sambali. Karating din siya sa Sambales. Okay, mag-alala, meron siyang pan-deliver na maliit lang pero effective. Ilan ang laman ng pang-deliver mo, GR? Depende po yun. Maraming makukuha dyan. Deliver. Oh, walang problema. May pan-deliver siya sa pang malapit, may pan-deliver sa pang malayo. Order lang kayo. Basta meron. Okay. Anong number mo, GR? Masyado. Ito yung number ni GR. Promote natin yung nursery ni GR kasi masipag ito na bata. 0963 0963 82 82 684. 684. Okay, ito yung kanyang number. So, pumupunta ako dito sa kanyang farm twice a month. Pwede rin kayo mag-comment sa vlog para i-forward ko kayo dito. O, diretso na kayo kay GR pag nag-order. Sabihin nyo lang si Nestor Bro 00, yung vlog ni Nestor Bro 00 ang
nagsabi na mayroon seedlings dito. Marami nagtatanim doon sa akin pero wala akong seedlings. Puta na ito, deliveran na. Oh, sige, bye-bye, JR ha. Thank you. Sige rin ba? Okay.